Isang mapagpalang araw po ng Friday, mga kaibigan. Pagpatuloy po natin ang ating series at ngayon part 17 na po tayo sa The Beatitudes of Jesus or yung Sermon on the Mount based on Matthew chapter 5, chapter 6, and chapter 7. Sa araw po na ito, chapter 6 verses 19 to 21 po tayo. Ang sinabi po ni Jesus, "Do not store up for yourselves treasures on earth where moths and vermin destroy and where thieves break in and steal. But store up for yourselves treasures in heaven, where moths and vermin do not destroy, and where thieves do not break in and steal. For where your treasure is, there your heart will be also." Belated happy 60th birthday po sa kay Sister Maridel Solatorio. At saka po ngayon sa araw na ito, ang batchmate ko, si Nonet Villaflor. Maraming salamat po sa inyong kaarawan, ika-golden years na po niya. Mga kapatid, ipagpatuloy po natin ang sinabi dito sa Matthew 6:19 to 21. Alam nyo ba kung ano ang function ng binoculars? Yung binoculars ay makakatulong sa inyo to see something that is far away, di ba? Alam nyo, marami mga bagay na kahit walang binoculars ay makikita mo pa rin. Ngunit ang binoculars makakatulong sa atin o sa inyo na mag-focus sa bagay na inyong tinututukan. So, ang binoculars, they zero in that thing at pinapalaki ito upang makita mo ng maayos at you can focus on it. Yan po ang function ng binoculars. Kaya ang ating topic sa Beatitudes ni Jesus sa araw po na ito, mga kaibigan, mga kapatid, ay nasaan ang inyong focus? Where is your treasure? Matthew 6:19 to 21. Sa araw na ito, hinahamon po kayo ni Jesus upang ating bigyan pansin ang tanong na where is your focus? Saan ka ba nakatuon? Saan ba ang focus ng inyong buhay? Where is your treasure? Meron siyang dalawang uri ng mga bagay na ititunuro sa atin, yung tinatawag na possessions o pag-aari and the things of God. Ayon sa ating nalalaman, Jesus is continuing His Sermon on the Mountainside at ipinapakita niya sa atin how a genuine follower of God is supposed to live. Yan po ang mga nilalaman ng Sermon on the Mount. Kaya sa ating message sa araw na ito, hinahamon po tayo ni Jesus sa pamamagitan ng pagpapakita sa atin how a follower of God is supposed to live in relation to money and in relation to possessions. Paano tayo dapat mamuhay kapag pag-usapan ang pera at ari-arian? Tandaan po natin that money is a good servant but a cruel master. At sabi po ng Biblia, the love of money is the root of all evil. Ang unang bagay na itinuro ni Jesus sa atin, mga kapatid, sa araw po na ito, mga spiritual viewers, ay kung saan dapat tayo nakafocus o nakatutok. At ito po ang dapat tutukan natin una sa lahat na talakay natin is focus for our heart. Yan. Ito po ang tinuturo ng Matthew chapter 6 verses 19 to 21. Tinatalakay ni Jesus ang tungkol po sa mga worldly treasures or possessions o kayamanan ng mundo. Itinuturo po dito ni Jesus, mga kaibigan, na ang mga bagay na sa mundo na ating iniipon can be destroyed. Maaari itong kunin mula sa atin. Ang mga nakikinig kay Jesus noong panahon na yun ay maaring makaka-relate talaga sila dahil po wala silang mga debit cards, wala po silang ATM, wala po silang bank account, wala pong GCash at savings account. So ang nasa kanila ay actual na pag-ari. So ang kanilang mga mamahaling metal maaring kalawangin. Ang kanilang mga damit, kakainin ng mga insekto o mga peste o anay. Ang kanilang mga alagang tupa, alagang kambing, alagang baka ay maaring nakawin sa kanila o di ba mamatay. Ang kanilang mga palayan o mga taniman maaaring masunog o atakihin ng mga insekto, peste o daanan pa ng mga bagyo. So ang lahat ng mga bagay na ito ay, mga kapatid, ay maaaring kunin sa kanila o mawawala. Kaya si Jesus sabi niya,
Where is your focus? Saan ba nakafocus ang inyong heart? Alam niyo, naranasan ito ngayon ng naranasan natin ito ngayon, ngunit sa ibang kaparaanan. Paano pa natin ito naranasan itong masisira yung mga natin, di ba? Ang ating mga pag-aari ay maaring mabura ng bagyong Yolanda. Isang pandemic lang, magiging yung paninda natin ay magiging iba na ang presyo. Isang hindi maayos na business deal ay maaring mabankrupt ang inyong kumpanya. Isang napakasamang car accident, maaring maglaho yung inyong sasakyan. Kahit bago pa yan, pag mayroong total wreck na tinatawag. Ang ating mga wallets ay maaaring i-pickpocket, nakawin. Ang ating mga laptops masisira dahil matapunan ng kape. Ang ating mga cellphone ay maaaring mabasag yung mga kanyang screen. Ang punto ni Jesus, mga kaibigan, ay ganito, na itong lahat-lahat na ating pag-aari o position ng mga bagay sa mundong ito, that we treasure are temporary. Itong mga bagay po na ito ay marurupok. Ito po ay maaring mabiglang maglaho, biglang mawawala na palang bula at hindi po ito tatagal. 'Di ba? Kaya nga marami tayong paniniwala na sabi nila sa lahat ng mga made in China, yung coronavirus lang ang tumatagal, 'di ba? Kasi ang ating isipan basta made in China, hindi tumatagal. So ipinapakita ni Jesus, mga kaibigan, sa atin ang larawan ng mga kahinaan, ng mga ari-arian sa mundo ito which we are prone to treasure. At pagkatapos, binigyan niya sa atin ng isang picture of something much better. Sinasabi niya sa kanilang sinasabi niya na kailangan nating i-treasure ang mga bagay na hindi mawawala at ito yung mga bagay na nasa langit. The treasures in heaven are so much better than the things on earth. Yan po ang punto ni Jesus. So ang kayamanan sa langit ay hindi kinakalawang. Ang kayamanan sa kalangitan ay hindi napapanis. Ang kayamanan sa langit ay hindi mananakaw. Ang yaman o kayamanan sa langit ay hindi tumitiklop. Ang yaman sa langit ay hindi mapipiki. Ang kayamanan sa langit ay hindi affected ng stock market o ng mga global recession na tinatawag. Ang kayamanan sa langit ay hindi affected ng pagtaas ng gasolina o ilang mga basic goods. May bumili ng rose, sabi niya, Ale, pabili ng roses, magkano ba yung tatlo? Sabi niya, ay, 150. Yan ako, ang mahal naman. Siya, alam mo, mahal na kasi ang gasolina. Sabi niya, bakit? Ano ba yung dinidilig nyo rito? Gasolina. Parang ganun. So, affected, di ba? Ang treasures in heaven ay mas safety sa Bangko Sentral. Ang treasures in heaven are so more faithful kaysa sikat ng araw. Ang treasures in heaven are more valuable kaysa lahat ng mga gold sa kalaliman ng Caribbean Sea. Ang treasures ng heaven are more abundant than all the tea in China. Ang yaman sa langit ay mas satisfying sa lahat ng mga masasarap na mga chocolate sa Switzerland o lahat ng mga ice cream sa buong mundo. Nakapaka-satisfying ang treasures on heaven. Ang treasures in heaven are imperishable. Ang treasures in heaven are undefiled, unfading. Mga kapatid, hindi are kept in heaven for you, ayon kay Apostol Pedro. So ang problema, palaging hindi natin nakikita ito na mga treasure sa langit. Palagi tayong naka-out of focus. Sa halip na satisfied na tayo with the treasure, sa halip, naging satisfied na tayo sa treasure of the earth. Yan po ang nagiging kabaliktaran. Kaya nagbabala itong si Jesus sa atin, mga kapatid, mga spiritual viewers, na nagbabala siya laban sa pagiging mag-focus tayo sa mga earthly treasure. So, huwag gawing treasure ang kayamanan sa mundo, especially for yourself. Hindi sinabi ni Jesus na kasalanan na magkaroon tayo ng earthly treasure. Ang sinabi po ni Jesus dyan ay, do not store up for yourselves. Huwag kayong mag-iipon ng kayamanan para lang sa sarili. Kaya ikaw mag-ipon ka na mag-ipon, ngunit hindi lang para sa sarili mo. Para sa sarili mo at itulong mo sa nangangailangan. Yan po ang punto ni Jesus. So don't store up treasures on earth for yourself. Instead, store up treasure in heaven.
So some of us may be tempted na mag-isip tayo that it's not okay for us to invest in things that are for our personal benefit and gain. That sounds selfish, pero the great thing when it's about heavenly things, we can invest all that we want for our own gain. So mga kapatid, sa araw na ito, when we gain the things that God wants us to have, that's a good investment. Kaya si Jesus po tayo po ay inutusan niya to invest in heavenly things for ourselves. Kaya sabi niya, store up for yourselves treasures in heaven. So mag-invest tayo all what we want in heavenly riches. Ang kailangan na nating puso are devoted sa mga bagay na makalangit, mga heavenly things. Ang ating heart is the center of our being. Ito po ang the hub of all that we are, should be devoted to God at sa kanyang mga pamaraan. So focus your heart on heavenly riches by taking these steps. Una, pray that God would help you desire His riches. Hanapin mo ang riches ng Diyos sa kanyang mga salita. Prioritize God's riches above the riches of the world. So ang tanong ko na iwanan sa inyo, where is your focus? Tayo po ay manalangin. Father in heaven, thank you for reminding us that we must have the right focus. We must focus on our hearts because where our treasure is, there our hearts will be also. Lord, help us to focus on heavenly things. Allow us to love you more than the things of this world. Forgive us for being so selfish and for being so materialistic. This is our prayer in the name of Jesus. Amen.